So, ayan. Andito na ako sa Mujeres. Malapit na ako actually. So, alam niyo ba na ganito kadami yung dokumentong dinadala ko. Ganyan kadami yung dokumentong dinadala ko para lang ma-clear yung ano yan, yung remarks ng nawaka sa amin ng Mujeres. So, ayan, sana ano yan, pagdating ko doon is ma-clear na talaga siya. Kasi sumasakit na ang aking ulo dito. And kanina, ang naging transaction ko, magpa-modify nito ng quota. So, ngayon, na-modify na siya. Approved na siya. Tapos, magpapagawa na ako ngayon ng free job offer. So, ayun. So, make sure po na bago kayo kunwari na-hire na pala kayo, importante ito, kunwari na-hire na kayo sa kumpanya, ang gagawin nyo, wait lang. So, ngayon ay tapos na yung quota modification. Since kare-receive ko pa lang ng approval, para hindi masayang yung oras ko, magpapagawa na ako ng pre-job offer sa aming employee. So, ito yung pinifill outan para makapagpagawa ng pre-job offer. So, now, submit ko muna to. Actually, ang case na nito is nasa outside na siya ng country kasi umalis na siya ngayong araw, which is the morning, kasi since hindi nga namin agad nakuha yung yung approval or yung permission para makapagpa-quota modification. See, in just one day, napakabilis lang ng process nung sa quota modification na approve agad. Kaya magagawa ko na to ngayon. And hopefully, pag nakuha ko to ngayong pre-job offer niya, papa-signan ko to. Pagka-print out, isa-sign ko, i-email ko sa kanya, tapos si-signan niya, tapos ibabalik niya sa akin para ma-process ko dito bukas. At anyway, medyo maingay dito kasi nandito ako sa cashier. So ngayon, ang naging case ko kanina is nagpa-modify na ako ng quota. So yung quota na update na. So ngayon, yung quota na yun, since nakakuha na ako ng message from Mujeres, kasi sinisend yun sa SMS. Since nakuha ko na na-approve, since nandito naman ako, hindi pa ako nakakaalis, ang ginawa ko, kumuha ulit ako ng token, which is, nagulat yung receptionist, sabi niya, kabibigay niya lang daw sa akin ng token, bakit daw namimili ako agad. Ulit, sabi ko, basta nawawala, hindi ko alam kung asa na yung token ko. So, kumuha ulit ako ng ayun, ito, papakita ko. So, kumuha ulit ako ng token, ayan, para magtatransact ulit ako ng pre-job offer ng empleyado namin. Kasi since nasa labas na nga siya, diba, kauuwi niya lang ngayon. So, kailan ko kumuha ng pre-job offer letter or labor contract para mapirmahan niya na. Tapos, once na matapos ako dito, tapos ma-print yun ng staff nitong Ministry of Human Resources, ang gagawin ko, i-send ko yun sa email niya. Tapos, pagka-send, or any dito, communication kasi usually ginagamit din ng company namin is WhatsApp. So, it's either email or WhatsApp. Isasend ko yun sa kanya, tapos pipirmahan niya yun. Tapos, ibabalik niya sa akin. Tapos, sasabit ko na ulit dito. Tapos, pwede na siyang mag-a-apply ulit ng employment visa para sa kanya. Tapos, pag na-issue na yung employment visa, pag lumabas na yun, hopefully within this week, pag lumabas na yun, pwede na siyang bumalik dito sa UAE. So, yun ang kagandahan kapag other nationality, hindi kagaya sa mga Pilipino, kasi sa atin, masyadong maraming dokumentong kailangan sa Pilipinas na doon ka pa sa POA, kung ano-ano pang mga dokumento na ipapaprocess mo. Sa kanila kasi, pag other nationality, ang gagawin lang sa kanila, pagkatanggap nila ng offer letter, pipirmahan, tapos i-scan, tapos isasabit ko dito, i-scan nila, tapos approve na, tapos ganun lang. Tapos pagdala nila pag meron na silang employment visa, sa immigration nila, wala nang itatanong sa kanila, at pwede na silang pumasok dito, kaya ganun. So, ang nangyayari naman, ang kagandahan naman, pag nag-hire ka ng employment
ay ng employee outside the country, mas nakakatipid doon yung employer. Kasi kapag nandito sa ano yan, sa inside the country, medyo napapamahal kasi mag-change status ka siya. So, kapag outside the country, hindi mo na kailangan mag-change status. Automatic yun. Kakuha ng employment visa, pwede mo na sila pagawan. Pag nakapag-medical na, tapos Emirates ID na, pwede na residence visa. So, ganoon kabilis yung process pag outside the country. So, ayun. Pero ang turnaround time ng process ng lahat ng dokumento para matapos ang process is 30 to 40 days. Pero depende yan sa employer. Kaya make sure kapag nagpa-process ng dokumento nyo, from time to time, follow up mo sa employer nyo kung ano na ba ang nangyayari sa dokumento nyo. At huwag kayong papayag na hindi siya pinaprocess within 1 month. Okay? So later na lang po pag nakakuha na ako ng balikan ko. So ayan guys, natapos ko na yung pag-process ng ayan, dito ako nagpa-process. So, natapos ko na ang pagpa-process ng quota and pag-process ng pre-job offer. Ngayon, since nakuha na yung hard copy ng pre-job offer, papipirmahan ko na yun sa employee namin. Kaya lang, since outside the country siya, sinabi ko dun sa staff ng Ministry of Human Resources na isend niya sa email ko and then i-forward namin sa email ng employee namin. So, once na ma-receive niya yung scan copy nun, sasign na niya and then ibabalik niya sa akin. And then afterwards, tomorrow kapag nakuha ko na yung reply niya at perma niyang dokumento, is pwede ko na yung isubmit. Tapos, ayan, balikan ko kayo later sa update nun. So, ayan, hopefully nagkakaroon kayo ng idea kung paano pag-process. So, ayun. Bye-bye. God bless. And please follow sa aking FB page and then sa aking YouTube para meron kayong nakukuhang idea kapag ma-hire kayo ng mga employer dito sa Dubai. At para alam nyo kung paano nyo ito-follow up sa mga employer ang inyong mga documents, ang inyong employment visa because that is one of the requirements and sobrang importante dito sa Dubai aside sa employment visa is yung pag-change na status. So, dapat from time to time monitor nyo yun para hindi kayo ma-fine. So, ayun lang po. God bless!